gold medal ulit. So, I mean, si OJ Ibienya lang yata ang ano natin ngayon, di ba? So, I don't know, you tell me, bro. Anong Oh. basa mo dito? Kasi mas aficionado ka ng basketball than me. Aminado na ako. Ano kasi just for the case of football, it's about may part din ng economics eh. Kasi ang parating kong kinokompara, yung sport ng volleyball, yung bagong team, yung Alas Pilipinas, yung interest sobrang taas kasi lahat ng pinaka-paborito nilang volleyball stars sa PVL at UAAP magkakasama sa isang team. O yun, natalo yata sila kanina sa Vietnam. Pero ang taas ng interest eh. So pag mataas yung interest, ang daming papasok na sponsors, ang daming mga logos na susustain yung team. So may parting economics eh. Kasi I think sa football, it's always the rich, the old rich families na mahilig sa football. Sila Konyotic. nagsa-subsidize lahat eh. No, parang mga Espanyol, mga parang gano'n nakikita ko eh. Pero yung the economic side needs to follow eh. Yung sa weightlifting, I think Heidelin opened the door for a lot of, I think meron tayong mga bagong weightlifters na pa on the rise ngayon. Pero ako, I always say din, kung meron akong babatuhan ng budget na mas malaki ng nangyayari ngayon, it will be boxing. Kasi mas maraming gintong pwedeng mapanalunan. Tapos yung mga boksingero, pwede silang maging the next Manny Pacquiao, malaki kikitain, okay din yung So, for me, yun. Pagdating sa football, the interest needs to muna eh. Kasi kahit yung baseball natin, I think is doing well eh. Alam ko, kumaga relatively. Also in softball, di ba? Softball ba o baseball? Yung babae natin, ang galing eh. Tama yung sabi mo, Mark, no? Yung Alas Pilipinas, no? Yan yung magandang simbolo eh. Sariwa, no? Fresh, no? Decente. Yung problema kasi natin dito, yung ating mga team sa politika, puro ungas. Yeah. Okay, last na para mabash ako ulit. Mark, nakita mo naman dami nag-bash sa akin kasi nag-comment ako na nung parating yung FIBA Twitter feed, feeling ko Pinoy pa nga yung in charge. Minsan nagtatagalog na lang na alam mo hindi to AI or Amerikano lang nagpapanggap. Ang nag-comment na ako, maybe Ronald also has something to say about this na okay, of course Brownlee for me is the OG. Like I think he's the best ever naturalized players we have had. I mean by far. He's already considered as the best in the whole qualification phase, no? At least dun sa group A and B na kabila, di ba? I have nothing against him. I'm extremely happy. I think he's one of the best, if not the best natural players we have had, if not one of the best ever in Asia and beyond. Ang tingin ko lang sana mas na-highlight din yung trio nila, di ba? Or at least yung duo niya with Soto. Because I think Kai Soto really stepped up to the plate. 18 points, 8 rebounds yata dun sa isang game. I mean, am I being dear, crab mentality daw ako for saying sana hindi naman crab mentality, pero at the same time, kasi pero nagagets ko yung nang-bash sa'yo eh. Pero mali naman yung sabihin na crab mentality and all. I know you didn't mean anything bad naman with it, di ba? Pero kasi siguro maraming basketball fans, ang tingin nila kay Brownlee is parang Pinoy na din eh. So kasi ang maganda kay Brownlee, bukod sa naturalize siya, he truly embraced the culture, tapos yung ugali niya, hindi siya mayabang, talagang talagang nakuha niya yung pusong Pinoy. Kaya siguro ganon, yung marami sa basketball fans, ang tingin kay kumbaga on the same pare-pareho, pantay-pantay, Pilipino lahat. Kumbaga he has earned this So Mark, siguro ganun. Pero sorry sir Mark, I understand yun yung siguro misinterpretation na parang I'm questioning pagka-Pinoy niya. But I'm the last person. Ako rin, I mean, I'm mixed. Marami akong kilala na mixed people. Si FIBA, based on performance din kasi ginagawa din. Kung best player, no question siya yung best. Ang sinasabi ko lang, kung magpo-post ka na parang first victory by Philippines against an European country, sana na-highlight yung buong team na kasama rin si Kai Soto or si Ramos. I mean, kasi teamwork naman yan, at the end of the day. I mean, yes, Brown is OG, I'll give it to him. Pero at the same time, kasi alam mo naman, Mark, where I'm coming from. Kasi I always hear, Ronald maybe can correct me, maraming alam yan sa Beauty Queen pageant. Every time nasa Thailand o ibang bansa, then they say, oh, Filipino ka. And I say, yeah, the country of most beautiful people. Ganyan.
No, those are all half foreigners. They're Pia Wurzbach, half German, si ganito, half Australian. You know, they do that, they dismiss us. Tapos yung basketball team natin, di ba, kung kausap, maraming Asian countries, walang naturals players at all na napakagaling. Yung Lebanon, yung Iran, yung mga ganon. China also, for a long time, walang naturalist player yan. So, alam ko, dinidismiss tayo kasi sabi natin, nagbuhat lang naman sa inyo yung naturalist player nyo. So, itong mga syunga na to, hindi na nagigets. That's where I'm coming from. Now, what I'm saying here is, we are a beautiful country. We are a basketball country. Yes, may naturals player, may mga halong dugo, but that doesn't make us any less. But sana for optics lang, pakita mo rin yung typical Pinoy, okay, if I can use that term. Mas nagigets ko yung on the part of point ko eh. Ako naman, mas nagigets ko on the part of FIBA. Kasi nagpo-post din ako ng social media sa local counterpart. It's not about hindi nila kasama sa when they choose kung sino yung ilalagay, they don't look at kung naturalized or they look more at marketability. Kaya pansinin mo, yung FIBA, gamit na gamit nila si Jordan Clarkson. So it's not on the basis of, kumaga hindi kasama yon sa, it's not factored in na ito yung naturalized, it's more on marketability. That's how they choose kung sino yung nilalagay doon sa mga picture. Yan Mark ang problema kay Richard. Si Richard kasi hindi neoliberal eh. No, hindi na unawaan yung negosyo, market. It's about business, no? Ikaw kasi medyo may social construct ka na nakakalimit sa pagtingin mo sa negosyo. Nagsalita ang Shogun. Sir Ronald, by the way, naalala mo Mark yung jaw drop tayo, yung sa Miss Japan na may polo. Like, what? Paano alam mo Ronald? Like, alam mo Ronald, may Reddit thread about that. Comment ni Ronald Llamas sa Miss Japan incident. Like, saan mo nakuha yung information na yan, Sir Ronald? Baka may alam ka sa FIBA, hindi namin alam. Saan mo nakuha yan, Sir Ronald? Sinong kausap mo? Maganda eh. Kasi, kawawa naman, isang balat sa kanya, meron siyang fling sa isang may asawa. Ayan na. Tama na. Shogun. Para ako, Sir Ronald, para pala tayong Jonathan Morales and Bato. No, gagano. Delikado talaga tayo. Okay, enough of that. Baka mabash na naman ako. But Mark, gets ko naman, all respect to yung nag-Twitter feed ng FIBA, feeling ko Pinoy yan. Pare, no problem ha. Ang sinasabi ko lang, highlight din natin. In fairness naman, if you go to my Twitter feed, na-share ko rin yung FIBA highlights ni Kai Soto, ni Ramos. I'm just saying. Yun kasi yung marketable eh. Yung dalawang pinakamagaling and Dwight also magaling din plus guwapo. Yun ang ginagawa ko. Okay guys, I hope you see where I'm coming from. Market forces. They govern our world and our country. Pero last lang gusto ko lang sabihin. Please, Mark. Saturday night, laban sa Brazil. If we win, baka rematch with Latvia. So 2 games away from the Olympics. So napaka unprecedented ito. Hindi ko ma-imagine na yung Pilipinas may chance ang makalaban. Team USA, sila LeBron, sila Curry. Baka may chance na umabot doon. So let us ipagdasal natin, let us cheer for them, let us support yung team. Isang tabi muna yung politika and supportahan natin itong Gilas as one nation. Kasi para sa buong bansa to. At masaya yung buong Pilipinas kapag nananalo yung Gilas. Sama na natin yung politika, Mark. Team Cone for President. Kaya nga, Team Cone for President nga eh. Or at least Mayor of Bamban. Replacement Mayor at least of Bamban. Mga statue muna. Justin Brown, ipagawa mo natin ng monumento. OG. Pero again, just to be clear, I was not questioning yung pagka-Pinoy niya. I was just thinking about the optics. Huwag ka na magpaliwanag. Papaliwanag. Wow, Ronald! I thought you were my friend. Pumunta ka sa Supreme Court. Ayan tayo. Okay. Speaking of mga nag-aaway, nagbabardagulan, pag-usapan natin itong laban ni Cayetano versus Nancy Binay. Magfa-file na daw ng Committee of Ethics kay Cayetano, nagbabardagulan silang dalawa. Pag-usapan natin 'yan at saka yung napakagandang new building ng Senate, 21 billion, 23 billion. Secret lang daw 'yan, pero liit lang na difference. Pero 20 billion! I don't think they deserve it. Pero sige, pag-usapan natin yan, guys. Maraming salamat. And again, Team Cone for President 2028. Saka huwag ka na magpaliwanag.
Tama na yan. Eto na guys. Nung last month, ang pinag-usapan natin, Supra. Today naman, hypersonic. Hyper, di ba? Hindi supersonic, suprasonic. Hypersonic. Ito daw yung mga ipopoint ng China sa 25 targets sa Pilipinas. Ayon kay Senator Amy Marcos, of course, immediate lang matanong ng tao, saan mo nakuha yan? Sa TikTok mo ba nakuha yan? Or meron ka bang, sabi nga ni Jay Batumbakan, meron ba siyang unrestricted access sa war plans sa China? So anyway, kung anong hanas yan or whatever, obviously we're seeing more and more people, including Vladimir Putin also, kind of like nagpatama sa Pilipinas na ingat-ingat kayo dyan, mag-host ng mga American missile defense systems. Digong also coming out very strongly and saying pahamak ito yung ginagawa ni Marcos, nagpapagamit tayo sa US, mga ganon-ganon. What is your read of this situation, gentlemen? Mark, you wanna come in first? Baka ikaw may access ka dun sa in-access ni Amy. Baka paras yung TikTok at algorithm nyo. Ano naman? Sa akin naman, sexy tonic. Super sexy tonic. part pa rin ng part pa rin ng scare tactic eh. Nagsimula nung yung may Pilipino na putulan ng daliri, tuloy-tuloy na papunta sa gera. And makikita mo yan, may mga subtle ways na nananakot sila eh, na nagte-trending sa online eh. Na wala ka na ba? Ikaw ang ilalaban sa China. Bro. It's not subtle. So, yun. Nakaka-frustrate lang talaga. Kaya, yung kay Senator Amy eh. Kasi nakakausap ko nga yung mga loyalista base. Parang kung kailan sila nasa Malacanang, diba? Nag-birthday yung kanilang si Imelda. Kaya sila nandun, ngayon siya kumukontra. O, parang dahil lang sa issue ng China at ng US, yun pa yung parang mas pipili niya yan over her own family. So yun ang nakaka-frustrate para sa mga loyalista. Mark, tungkol dito kay Senator Amy. Mark, mukha yung issue First Lady. Ayan na naman tayo. Noong una akala ko yun lang, pero si hindi. Ikaw Ron, ano basa mo dyan? Ano bang military expert? Well, una hindi yan bago eh. Nagsimula yan last year pa eh. Yung narrative na yan. Narrative yan ng mga Duterte. Na yung foreign policy ni BBM ay noon nga sleepwalking into war eh. No? Ngayon hindi na sleepwalking eh. Leapfrogging into war eh. No? Nagbago na yung kanilang sleepwalking. Leapfrogging na. No? At dun sa mga nakaraang prayer rallies without the prayer, yan ay consistent na tema na tayo ay dadalhin sa gera. Hindi lang yan usapin ng droga o yung pulburon video mo. Lahat ng rally kasama yan. Pati sa rally ni Kibuloy, kasama yung narrative na yan. Dadalhin tayo sa gera. No? At syempre, sinasakyan yan ng China at mga kaalyado ng China katulad ng Russia. No? Huwag mong kalimutan, si Putin ay kaalyado ng China na kaalyado ng mga Duterte. So hindi yan dotted lines. Those are clear lines. No, Spider web. Kaya hindi nakakagulat, no? Ang nakakatawa lang itong latest ni Amy, parang naging kwan siya, naging missile expert. 'Di ba? 'Yun lang ang nakakatawa. No? Baka nga hindi niya alam kung ibig sabihin ng supersonic eh. No? Baka hindi niya alam gaano supersonic, baka supersonic. Yung gaano kabilis yan, no? Et cetera. So, clearly, sumasakay o sumasama si Amy doon sa narrative ng Duterte opposition going into the midterms. Habang siya ay nagne-negotiate na makasama sa administration slate. Yun yung malinaw dito. No? Ito yung kanyang latest attack, latest diatribe against his brother, against the administration, habang sila ay nagne-negotiate na maging bahagi ng admin slate. Diba? Sobrang, kung ikaw ay plastic, kung ikaw ay hipokrita, medyo i-couch mo naman na hindi masyadong halata. Ito very brazen eh. Very brazen, no? Kaya tingin ko, kaya si Amy bumababa sa survey. Di ba, Mark? Bumababa si Amy. Medyo alanganin na siya eh. Medyo mahirapan. Sa kanyang klaseng pagiging doble cara. Ayaw ng Pinoy ng ganyan eh.
Mas gusto pa ng Pinoy kung nakaposisyon ka sa isang kalaban ng gobyerno, basta malinaw yung posisyon mo, 'di ba? Kaya delikado siya sa eleksyon na 'to. Speaking of doble cara, kamusta si Harry Roque? Ano mga latest update, Mark? Hindi naman hyper, supra naman, supra Parang Sonic. parang triple cara 'yon. Ano ba? Ultra cara, parang infinitum cara. Supra, 'di ba Supra? Oh, supra cara. Yung maganda yan ah. Wait, Mark, ha? wait, kanina Sa lang. Lunes. Ulitin ko sa Lunes yun sa Politiscope. Supra cara. Yan. Salamat Mark. Ronald, baka alam mo rin, Sir Ronald, kasi marami kang alam sa mga beauty pageant. Baka may alam ka rin dito. Non-binary naman ang analysis. Kanina dumaan ako doon sa GMA, ganun. Yung sa may Adonis daw, may nagbigay ng 1 million tip doon sa isang... tip! Ano yan, Mark? Totoo ba yan? May ano na, nagja-jackpot na talaga doon. Nakita mo ba yung video na yan, Mark? Yung 1 million tip pinigay? Oo, nakita ko. Sino ba yung Totoo nag-abot? ba yan? Sa may Adonis daw, yung dyan sa ano? Timog. Totoo ba yun, Ronald? May nakita ka ba nagbibigay ng 1 million? Kung politiko na bakla. Sorry. 1 million! 1 million! Ay, nako, grabe. Parang may farm din siguro yung mga ganun, mga chopper, McLaren, no? Grabe. Okay, balikan natin. Si Harry Roque ba, tatakbo ba ng Senado yan? Ano doon sa team ni Team Sara? Pwedeng pamuno. Dahil konti na lang sila. Nabawas na si Kwan eh. Si Francis Tolentino. So, dalawa na lang yung incumbent. Si Kingmaker. Tapos si Philip Salvador. Baka, pamuno rin yun. Si Kingmaker. Dahil wala rin chance ang manalo. Oo pala, si Kingmaker. May lead na, author na siya, Vic Rodriguez. So meron kang mga mga presumptuous na kingmaker, no? Meron kang artista katulad ni Philip Salvador, meron kang ex-human rights lawyer na malapit na maging supranational din. Tapos Basti. Kung ako sa kanya, sakyan na lang niya yun. Yun na yung maging tagline niya, ang supra-senador. Yan. Wala na siyang magagawa eh. At saka matutuwa. Embrace it. I mean, your moment. Diba Mark, pag self-deprecating ka, matutuwa sa iyo mga tao. Yun, mismo Pwede kang patawarin. Mas Erap, di ba? Yung classic example, di ba? Pwede kang patawarin eh. Kung ikaw diba? Anong kay Erap na mga